mga kamamshi. So, sa mga first time moms na sasalang for interview, so magbibigay ako ng tips. So, first, tip number 1, always be on time. So, wag ninyong pahintayin. Second, number 2 is, be ready. Make sure your Skype or Zoom or whatever communication na gagamitin ninyo, make sure na working ang audio and ang mic. So, for example, sa Skype, punta tayo sa Skype. So, sa Skype, click mo lang to and then punta ka sa audio and video. And then, itong microphone, kung walang input yan, hindi yan gumagalaw, meaning, hindi ka nila maririnig. So, you need to fix the microphone. So, make sure na gumagalaw-galaw yan. So, to fix that one, select mo lang kung anong option dito. So, ayan, try natin i-select to. So, pag select mo yan, hindi pa rin siya gumagalaw, try to select naman sa ibang option dito. So, ayun lang. And next is the speaker. Pag click mo to, tapos wala kang maririnig, meaning yan, meaning hindi mo sila maririnig. Okay? So, kung pag-test mo, wala kang maririnig. So, meaning, hindi mo maririnig mo yung ka-meeting mo. So, kung sa Zoom naman kayo, mag-install ka so dapat naka-install ka ng Zoom sa laptop. And then, after that, punta ka sa settings. And then, dito sa audio, kung gusto mong i-test yung video, so, sa audio, sa video, gusto mong i-test. Ayan. So, hindi nag-work ang video ko kasi ang ginagamit ko sa pag-recording. So, ayan. So, hindi siya nag-work. So, dito sa audio, yun pa rin sa microphone. Pag hindi yan gumagalaw, pag nagsasalita ka tapos hindi yan gumagalaw, meaning, sira yung mic mo or mali lang yung pili dito. So, piliin mo isa-isahin mo kung ano yung mga options dito. So, yan. So, again, sa test, so microphone, kung hindi yan gumagalaw, hindi ka nila maririnig. Itong sa test, kung pag-test speaker mo, wala ka maririnig, meaning, hindi mo sila maririnig. Okay, so, again, change ka lang dito. So, ayun. Next is, so, very important yan. Kasi pag, first interview pa lang, nagka-problema na kayo dyan. So, malaking big no for me. Okay, so, next is, know their name, the interviewer, and spelling, or, the company. Make sure you know, a little bit about the company, para may maitanong ka later. So, and prepare some questions. And then, make sure you open your resume. Pag, kasi, minsan, tinitignan nila yung experience mo, and then, pag hindi mo kasi kabisado yung nilagay mo ng experience doon, mga ganon, sasabihin nila, nagtrabaho ka pala sa noong year 2027, ganyan. So, kung hindi mo kasi kabisado anong taon, kung anong ginagawa mo, be ready na lang, open na lang your resume para matignan mo kung ano yung mga nilagay mo doon, kung anong nilagay mo na mga experience, ganon. So, baka magtanong. And meron kasi iba sa atin na naglalagay-lagay lang doon, hindi nila alam kung ano yung nilalagay nila kasi nga lang, ganyan. Lagay lang sila ng lagay kahit na walang experience, nilagay nilang doon. So, make sure, paano nilagay mo sa resume mo, kabisado mo. Okay. So, make sure
Next is take notes. So, mag-take note ka kung ano mang mga hindi mo maintindihan sa tinatanong nila or explanation or whatsoever. So, make sure you have notes. And then, greet your interviewer. So, handshake. Wala nang handshake kasi virtual. So, smile ka na lang. So, next is be prepared for the personal question. Okay, so yeah, magtatanong yan. Most of the employer magtatanong, meron ka bang anak? So, where are you living? Ganon. So, kung meron ka anak, how old? Yan, meron ka bang little boy? Ganon. So, yun. Itatanong nila yan. Kasi may mga employers na para mas prefer nila yung walang maliliit na anak kasi nga yun na nga, hindi makakapag-concentrate ng work. And then yung iba din pinapapicture nila or pinapakita nila yung workstation or work area mo, especially yung sa mga pag mag-apply ka ng malalaki na medyo malalaki ng sahod or ganun. Magpapasend sila ng work area mo, workstation mo. I don't know why. Maybe because gusto lang nilang makita kung arrange ba or hindi ba magulo or makakapag-concentrate ka ba, ganyan. So, yun. So, ayun. Be prepared din sa kung saan ka. Linisan mo na lang before ka mag-interview. Baka lang. Kasi, mga tatlong na siguro, nag-interview sa akin na nagpa-send sila ng workstation, picture ng workstation, and then yung ginagamit kong laptop and phone. So, yun. Mas prefer nila ang ginagamit. Yung sa pinag-applyan ko, ang ginagamit is yung specs ng laptop is maganda na, and then yung phone mo, maganda na yung phone kasi meron silang ipapa-install sa'yo na whatever offline ka, ma-access mo doon, ganun. Okay, so yun. Next is, but this is not important. It's not important pag newbie ka lang, and then newbie ka pa, and then most newbie, mga yun, interview, no need sa laptop specs, ganun. Pero meron ding iba so be prepared na lang always. So wait for the interview to mention salary and benefits. So do not ask, just wait, diba? And then focus and be careful sa mga answers ninyo. Yun nga, focus and be careful. Kasi pag hindi kayo careful, especially sa resume, nilagay mo doon ganun. Pero pag tinanong ka, iba yung answer mo, sagot mo. So, yun. Yun lang. So, next is, dapat, pag mag-virtual interview, ang susuotin nyo, yung t-shirt, ganun, polo shirt, huwag kayong magsando, huwag talaga kayong magsando kasi big, yan, no. And then, dapat, during interview, punta kayo sa room na walang maingay, ganun, para mas magkarinigan kayo. Okay? So, kasi pag maingay, and then sasabihin iisipin ng employer na hindi kayo during sa mga meetings ninyo, hindi kayo magkakarinigan kasi yung mga neighbor nyo, ganun, maingay, or marami kayong mga alaga na mga manok, ganyan. So, make sure nasa kayo, hindi maingay walang maingay during the interview. So, ayun lang. So, magtatanong pala din yung employer kung about sa mga, for example, kung palagi bang may power interruption sa inyong lugar, ganun, burnout. So, tatanungin nila na meron ka bang backup internet, ganun. So, meron akong pocket wifi. So, ayun.
So, kung wala ka pang pocket wifi, pwede mong sabihin during the interview na I have pocket wifi, pero make sure after that, pag nagkapera ka na, bili ka ng pocket wifi kasi importante yan. Pag may brownouts, so yun, make sure na fully charged yung pocket wifi everyday. So, ayun lang. So, ayun lang ang mga importanteng advice or tips ko. So, ayun. If you find this helpful, don't forget to like and subscribe.